Boy, meron akong! Ano? Meron akong! Ano? Meron akong! Ano? Meron akong kwento! So, intro lang yun. Wala talagang kwento. Tayo yung pinakabatang bansa na may honor of kings. Compare mo sa Brazil, labas na sa kanila for how many years. Sa Malaysia, ang daming talented na pro players sa atin na, ayun, ginagapang talaga yung yung competition ngayon. Para sa akin yung gapang parang tuloy ka pa rin eh. I-ready mo yun talaga yung sarili mo. Parang hindi ka magpapadala sa mga problema, ganun. Hindi mo susukuan yung pangarap mo kahit anong resulta ng ginagawa mo eh. Manalo man or nasa talo, talagang dire-diretso lang yung goal mo. Naniniwala talaga ako sa salitang 1% everyday, ganun. Na laging makakuha lang 1% knowledge, paulit-ulit everyday. Para may 100 naman yan pagdating ng banan. Nag-start ka from the bottom talaga. As in, parang walang-wala kayo noong una. Tapos nakita mo yung mga nilalaro ng tropa mo. Tapos yun, parang na-inspire ka. Tapos hindi mo pala alam na may tinatago ka palang talento sa paglalaro. Tapos yun, hanggang umangat ka na umangat. Umabot sa point na parang nagkakaroon kami ng sama ng loob kasi hindi na maganda yung mga nalalaro namin, hindi namin nagagawa yung mga tamang dapat gawin, hindi na nagiging productive yung mga training namin nung una. So parang nagkaroon kami ng slight na trust issue sa bawat isa nung una. Pero ayun nga, naayos naman kasi nga hindi naman pwedeng magstay lang kami sa ganun. Hindi naman pwedeng isuko na lang basta-basta yun. Yung pinakamahirap siguro na nadaanan namin. Actually, ayun din, yung mga before pa, nung sunod-sunod na tournaments from S3, imbis na panalo natin sa talo pa, ganun. Tapos may mga, yung sa Game 7 na case pa namin. Naging problemado kami sa mga drafting, tapos minsan parang may mga natampuhan na gano'n, parang ayaw na kalaruin yung isa't isa. สำหรับผมความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดใน KT ก็น่าจะเป็นชนะทีมจาก MKL ให้ได้ครับแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้ We trust the process eh. Nakikita namin na every week meron kaming natututunan. Lagi ko lang pinapaalala sa team na lahat ng talo namin is either you win or you learn. Siguro yung pinaka-masakit na sakripisyo ko yung lately lang mas pinili kong tapusin yung scrim kaysa makita ko, makasama ko yung wife ko sa panganganak niya sa baby ko. I think it's time because we need to spend a lot of time on the team, yes, and for the preparation. I need to learn about the scrim, the system. Actually, hindi ako nag-start ng player eh. Start ako as analyst, tapos parang sa gusto kong mag-pro dito sa scene na to, in-accept ko yung offer kahit sobrang baba ng salary sa akin. Tumigil ako sa pag-aaral ko kasi yung tita ko na lang yung sumusuporta sa akin nun eh. Parang inampon lang po kasi Tapos siya yung nagbabayad ng tuition ko tsaka siya yung tumutulong sa akin sa pag-aaral. Yung mga oras na hindi mo nakakasama yung pamilya. Birthdays, Christmas, New Year, and even yung mga masakit na nagdadaan ng mga pamilya namin. Mga friends, even yung mga bagay na hindi namin naranasan sa labas ng bootcamp na to. Gusto namin pakita na talagang hindi siya basta-basta. So, ano man ang pinagdadaan namin, feeling ko kinakaya naman namin araw-araw. May times na gustong-gusto ko na sumuo dahil laging hindi nakakapag-qualified, gano'n. Siguro nung una, hindi ko na-feel pero nung time na na parang puro reverse sweep kami ng kalaban. Like 4 na beses ito nangyari yun. Dumating din sa point na parang gusto ko na mag-give up ganun. Nung time na kailangan namin gawin yung mga bagay pang sarili namin sa pamilya. Even yung mga players na nakikita ko na kailangan nilang sumuporta financially. Maraming beses pero patuloy namin pinapakita or pinapaalala na kaya kami nandito para ipakita rin na isa to sa mga pangarap na gusto namin tuparin sa buhay namin. Parang ako yung kind na tao na hindi talaga nag-iisip na masyado ng negative. Kasi more on positive side talaga kasi masyadong
kung ano yung iniisip ko, and then yung parang lumalabas sa laro ko eh. Iniisip ko pa rin kung bakit ba ako nandito, ano ba yung goal ko sa buhay. Kaya mas nakukuha kong hindi sumuko para makuha ko yung gusto kong kunin. May mga times talaga na sasaging sa isip mo na sumuko na, lalo na pag hirap na hirap ka na. Tapos, ayan, naging yun. Kung paulit-ulit mong isipin kung ano yung goal mo talaga sa sarili mo, yun yung magiging foundation ng pagbawi mo. Ayun yun eh, dapat prepare ka mentally, physically. Kung maging prepare ka talaga, if gusto mong takakin tong landas na to. Kasi layo mong kakalimutan eh, school, hindi ka magjojowa, lalayo ka sa magulang mo, lalayo ka sa comfort zone mo eh. Papasok ka sa bootcamp na yung kasama mo, mga kasing edad mo, tapos may manager, ganun. Nakakala mo yun na yun, na saya, naglalago ako kasi bayad ako, tapos pagkarating mo doon, habulan sa schedule, scream dyan, scream doon, pagagalitan. I mean, prepare na prepare ka talaga eh. Hindi siya madali.